So, ito mga sangkay, medyo bad news po ito ngayon sa buong mundo. Aba, ang Amerika at Iran ay nasa all-out war na. So, ano magiging epekto nito sa ating mundo? Pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay. Dahil naninilikado po talaga yung buong mundo ngayon dahil sa gera na ito. Anyway, bago tayo patuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito yung ganap ngayon, mga sangkay. Ito yung balitang malupet. Iran nagbalik na sa full-scale war matapos ang ilang buwang tigil putukan. So ilang buwan din po na kahit papaano, hindi po masakit sa bulsa ang oil. Dumataas pa rin mga sangkay, pero mas malala din po talaga yung nung unang gera nila, talaga umabot ng 150 ang litro ng oil. Pero ngayon mga sangkay, bumaba po yan, up to 60 plus eh. Tapos tumaas bahagya, ngayon nasa 70 plus. Pero, I think ngayon, mga sangkay, tumaas na naman. Ngayon, mas lalo pong lalalayan, mga sangkay. So, tingnan po muna ano nga bang nangyayari sa Middle East. Kasi nagbalik na daw po sa full-scale war ang Iran. Balik gyera na. Ito ang inianunsyo ni Iranian President Masoud Pezeshkian matapos masira ang pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos na muling nagbunsod ng matinding sagupaan sa rehiyon. Ayon kay Pezeshkian, nasa gitna na ang kanilang bansa ng isang full-scale war laban sa Estados Unidos. Ayun, no? The reality is that today, the Islamic Republic of Iran is engaged in a full-scale war. We must be realistic and accept the natural consequences of this resistance. Ayan na. Kasunod ng walang tigil na palitan ng pag-atake ng magkabilang panig. Pumasok na sa ikasyam na magkakasunod na araw ang pag-atake ng Estados Unidos sa mga targets sa Iran. Grabe. Kabilang ang mga military command centers, air defense systems, missile at drone launch sites, at mga pasilidad na ginagamit sa mga operasyong militar. Oh my goodness. Ayon sa Washington, pinaigting ang operasyon bilang ganti sa pagkamatay ng 3 Amerikanong sundalo. Ayun lang. 2 sa mga ito ang nasawi sa Ayun, ito pala yun mga sangkay. May 2 pinatumba kasi ang Iran. Ayan po. Kaya umabot pala sa ganito. missile at drone attack ng Iran sa Jordan, habang ang isa naman ay namatay sa Tingnan nyo mga sangkay, ang bata-bata pa ng mga to. Dahil lamang po sa gera, kaya wala po talagang wala pong magandang na idudulot itong digmaan na ito. Iraq habang isinasagawa ang pagpapasabog sa isang bumagsak na Iranian drone. Sinabi ni US President Donald Trump na ang pinakahuling pag-atake ng Estados Unidos ay pagpupugay sa mga nasawing sundalo kasabay ng pagtitiyak ng matinding pag-atake laban sa Iran. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little evidence. Samantala, lalo pang tumaas ang tensyon sa Strait of Hormuz matapos i-anunsyo ng Iran's Revolutionary Guard na 2 oil tanker ng Saudi Arabia ang kanilang pinasabog. Nako, yun ang problema. Kita nyo? 2 oil tanker ng Saudi Arabia ang kanilang pinasabog. So, anong epekto nito? Malaki. Kasi buong mundong tatamaan nito mga sangkay. Tataas na naman po yung presyo ng oil. Magiging kalula-lula na naman po yung presyo ng langis sa Pilipinas at sa buong mundo. Yan na po yung asahan po natin mga sangkay. Kasi andyan eh. Nagbabakbakan na po yung 2 bansang ito. Ang hirap po pigilan yan mga sangkay kasi galing po sila sa peace agreement tapos hindi natuloy. Kaya ngayon, eto na mga sangkay. At pinahinto habang tinatawid ang nasabing waterway.
Iginiit ng Tehran na lumabag ang mga barko sa itinalagang ruta at gumamit ng umano'y hindi ligtas na daanan sa udyok ng Estados Unidos. Tingin ko mga sangkay, mas malaking problema to kung magkakaroon po ng regional war. Kasi pag nagkaroon ng regional war, talagang pati yung mga ibang mga bansa dyan sa Middle East, sasali na para kalabanin ng Iran. Kita nyo, 2 oil tanker ng Saudi Arabia, mga sangkay ang pinabagsak nila. Ngayon, anong reaksyon nun ng gobyerno ng Saudi Arabia? E di paghihigante na naman mga sangkay. Dahil sa paglala ng sitwasyon, hinikayat ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang ilan pang bansa na tumulong sa pagbabantay upang matiyak ang ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. The only reason why the U.S. has conducted strikes is against assets of Iran that are being used to attack global commercial shipping. The Straits of Hormuz are international waterway, Grabe, and no? they continue to launch against ships in that international waterway. Other countries should join us in this effort, but the United States is involved not just in protecting those ships, but in targeting the places that they use to launch these missiles and drones. Sa kabila naman ng lumalawak na labanan, kinumpirma ng Iran na nagpapatuloy pa rin ang mga diplomatikong pag-uusap sa pagitan nila ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga mediator. Okay, may mga balibalita nga po na ang Iran ngayon ay nagmamakaawa na naman daw po, nagpaparamdam na naman po kay Donald Trump. Kaya nga lang ang Iran po talaga, sila eh. Tuso kausap, magulang. Feeling nila sila po yung superior, dapat silang masunod sa peace talks. Kaya ngayon mga sangkay, ayaw na po ni Trump. Si Trump na po mismong umayaw. Upang mapigil ang mas malawak pang paglala ng sigalot. در این تردیدی نیست. دیپلماسی وظایف خودش رو خوب میشناسه و از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنه. بازم تأکید میکنم همراه و همراستا با مدافعین وطن در نیروهای مسلح. پیشنهادهای مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که Ayon kay Bakay, aktibo pa rin ang mga mediator at nakarating na sa Tehran ang ilang proposal, bagamat hindi pa ito maaaring isa publiko sa ngayon. Sa panig naman ng Estados Unidos, iginiit ni Rubio na nananatiling bukas ang Washington sa diplomatikong solusyon. Gayunman, dapat aniya ay sumunod din ang Iran sa mga kasunduan at itigil ang mga paglabag. What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. If that door opens, we'll be happy to see it open. Noel Polyarco. Okay, so yan po ang nangyayari sa Middle East. Ang bad news, raragasaan na naman po ang pagtaas ng presyo ng oil. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.